Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan mga babayan ko. Medyo 2 araw o 3 araw pong walang ulan. May panibagong darating na bagyo. Si Neneng po. Sana po si Neneng lumihis ng landas para wag naman tayong bagwin ulit or ulanin. Kasi alam niyo naman nangyari yung mga baha dyan sa ibang lugar natin, sa bandang norte o bandang south. Hanggang ngayon po may mga tubig pa rin sila mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, pag-usapan natin yung sinabi ni Congressman Erice mga kababayan ko. Ako'y naniniwala kay Congressman Erice. Pero, itong PICC ng Malacanang, alamin na kung sino yun na, yung PI means tutut Del Castro. Yun ang sabi ni Direk Daryl Yap ha. Ito mga babayan ko. Alam nyo, sa obserbasyon ko or obserbasyon ng lahat, puwera na lang yung mga vlogger ni Pangulong Marcos na okay, parang dinotolerate nila mga kababayan ko na yung pagnanakaw ba. Tinotolerate nila mga babayan. Kaya, so wala tayong magagawa. Sila mga blind followers mga babayan ko Inaamin ko at inaamin din yung ibang kasamahan ko dyan, yung mga kaibigan ko dyan sa YouTube. Shoutout kay Cherry, kay Ate Ruby, tsaka iba pa dyan na nabudol nga tayo mga babayan ko. Kasi no choice tayo nun. Si Lenny kasi yung kalaban niya si Lugaw. Nasa uli ang pagsisisi talaga mga babayan ko. Pero, isisingit ko lang mamaya yung kay Erice mga babayan ko. Gumagawa ng senaryo po, sasabihin ko na po, may balita dyan sa social media na di umano si BP Sara gusto makipag-close door meeting kay Pangulong Marcos para mapawalang sala siya sa impeachment na yan or para makatakbo siya sa 2028. Mga kababayan ko, ang admin ngayon is nagbabayad ng millions of dollars para gumanda image ng admin ni Marcos mga kababayan ko. PR ba? PR yan para gumanda. Ang problema, wala. Broken na tong natin, ang admin natin mga kababayan ko. Kongreso, lower house, broken institution. Senado, broken institution. Ibang mga departamento, broken institution. Wala na. Opinion ko lang yan. Baka magpahuli pa kayo. Gumagawa sila ng senaryo para yung mga supporter ni BP Sara. Ay, si BP Sara, akala ko ba matapang yan, Ang nangihingi ng meeting, last year pa, yung nakulong si Presidente Duterte noon, si dating Presidente, si Marcos na gusto makipagbati sa mga Duterte. Hindi pumayag si BP Sara. Ngayon, binabaliktad nila na si BP Sara po gusto makipag-meeting para kausapin yung mga pro-impeachment ng mga senador. Mga kaibigan ko, ang impeachment is number games yan. Sige, pumanig na kahit sinong pumanig. 16 votes nga Pag naka 16 votes, di goodbye kay BP Sara. Pag less than 16, sorry na lang kayo. Di ba? Kaya sabi nga ni Edo Manzano, dapat talagang hanggang ganito lang tayo. Tinotolerate natin ang pagnanakaw ng administrasyon na to. Wala Kasi nasa power sila mga babayan, kaya buwan na lang ang bibilangin natin. Pero ang medyo matagal-tagal pa, 22 months pa, magda 21 months na lang, magdating ng September mga kababayan ko. Pero hanggang dito lang ba tayo? Binababoy ang ating gobyerno. Hindi tayo galit sa bayan natin. Napakaganda ng Pilipinas. Ang sabi nga ni ay mamay, parinig ako kay Alice Calleja. Ito muna yung kay Congressman Erice.
Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, Oho. ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Tama. Ang nakikinabang lang, yung pinsan niya na hanggang ngayon hindi pa nadidemanda. O kasi ang dahilan daw, yung nag-recant nga na 4 na Marines, planado yung mga babayan ko kasama sa script yan eh. Kasi sasabihin, ay, umuro mo. So, hindi pala totoo yan. May natitira pang mga Marines. Di umano binayaran ng tagto 25 million. Maski ako mga babayan ko, hindi ako magiging hypocrite eh. Aba, kung 25 million siting pretty na ang pamilya ko. Ang problema, yung konsensya mga kababayan ko. Pinakakuan sila, hanggang ngayon wala pa daw, according to Atty. Baligod, mga kababayan ko. Sige, magsiurong kayo. Ang pera, ano lang yan, sandali lang yan, pero yung konsensya mo, sa bagay, may mga politiko walang konsensya nga eh. Walang konsensya, walang pakialam sa taong bayan, makakapalang muka. Your negative frustrating are the manifestation of this. Napakalaki ng nanakaw, 1,000,000,000! 1,000,000,000,000. Resign ng gabinete, speaker, senate president, bakit hanggang ngayon hindi malinaw kung ano nangyari sa 1,000,000,000,000 pag-aari ng bayan? Yan. Pasensya na. Congressman, walang concern ang Pangulo natin. Walang pakialam. Binong Pangulo. I am simply stating my perception of the truth. And I believe that many of our people share the same views and sentiments. Okay na yan. Talaga naman yung disappointment natin sa administrasyon na to, walang malasakit mga babayan ko, hindi siya concern. Pati ba naman yung, excuse me, yung sa pagbabasura mga babayan ko, alam naman yan ang mga kababayan natin, ibang mga kababayan natin, walang disiplina to dispose their garbage. Hindi ka naman nilalahata. Wala talaga. Basta tapon dito, tapon doon. Alam niyo ba, na-disiplina kami ng magulang namin. At hanggang ngayon dinadala ko pa rin. Pag ikaw may candy ka, di ba, uso-uso stored noon. Ayun. Pagkatapos kong balatan, tanggalin yung balat yung ng candy, ibinubulsa ko po. Tinatapon ko po sa bahay namin, sa basura namin. Or kung may makita kong basura, doon ko itatapon. Doon. Yun na sinabi ko sa mga anak ko. Pag may mga candy kayo, huwag yung itatapon yung balat ng candy. Put in your pocket, yun. Nadadala ko pa rin. Pero ito mga babayan ko, talaga, yung gobyerno natin, na talaga marami silang plan A to C mga babayan ko para matanggal lang yan si BP Sara mga babayan ko. Well, hypothetical lang mga babayan ko, kung matatanggal si BP Sara, meron pa mangyayari kay BP Sara. Kakasuhan siya ng ombudsman, ipakukulong siya. Tingnan mo, double whammy. Kung sakali lang na may bumotong 16 and above. Baka maka 16 lang mga babayan ko. Goodbye na si BP Sara, pero wag naman sanang mangyari yon. Pero malay natin, trilyon ang budget natin ngayon. Umabot na ng 7 trillion pesos. Saan naman mapupunta yun mga kababayan ko? Di ba? Ang mga kababayan natin parang wala nang tiwala dito sa admin na to eh. Ang bayan natin nga napakaganda. Pilipinas to mga kababayan ko. Yung nagmamanage lang ang basura. Baboy ang nagmamanage sa atin mga kababayan ko. Marami tayong pag-uusapan pa yung sa mga susunod na araw tungkol dito sa ekonomiya natin. From 7 point something na GDP, naging 2.3 na lang mga babayan ko. Tapos sasabihin ni ICC na Malacanang, temporary lang daw mga kababayan ko. Ito, shoutout. Magsa-shoutout tayo Mag-ano kayo, yung magpahiwati kayo ng disappointments mga kababayan ko. Huwag lang kayo mag-overboard. Ito,
meron kasi isang bulager ni BBM, mga babayan ko, napastangan. Yung mga religious sector natin, pinagbibira niya. Bahala kasi kung sino ka man, na naka-face mask ka pa naman, takot ka eh. Pati ba naman yung may bahay ni Senador Padilla, binastos mga babayan ko. Kaya na lang ang manood nun, na nasa ano naman yun eh. Nasa YouTube naman yun. Naka-face mask siya eh, duwag siya. O ito, pasensya na po dun sa hindi ko mababanggit ha. I-recall ko na lang. O sino pa number 1 kaya? O ito, si ARB, si Tisay, Ma'am Shipe, si Oxilis, Beth Pirapi. Miss Beth, pagaling ka ha. Si Jane Barona Vlog. Sino pa ba? Si Bones, mga kababayan ko. Si Bib AR Purple. Si Eldong. Si Rebs sa Hong Kong. Sino pa ba to? Si Junito Marinado. Si Glendy Anuel. Si Chairman Juban. Nanay Eva. Si Kim, anak nila. Sino pa ba to? Si Simply Grace. Oy, Grace, yung warrant mo. Malapit na dumating. Si Koki Hero, Missy Roscoe. Miss Koki, dadalaw rin ako sa'yo pag nagkaroon ako ng ano. Ay, alam mo naman yung letter D. Nasa akin pa rin pero I'm still fighting. Pero ano. Si ano, si tuloy. Si Iris Cassandra, mga kababayan ko. And then, sino pa ba? Si J-Lo ng Australia, Down Under. Emilia Brosas. Sino pa ba? Si Myra T. Sanchez. Si Junito Marinado, meron na. No? Gandhi Anuel. Okay na, meron na. Si Mirna Murillo, adopted daughter. Hindi, joke lang. Pasensya na mga nakalimutan ko. Sino pa ba? Smiley Face Channel. Sino pa ba? Si Chubby TV, si Cutie, OT Nina Laresma Lorzano. Sino pa dyan? Si Franz Bailey, Baby Love. Yun lang, pasensya yung mga nakalimutan ko ha. I-recall ko na lang kung sino yung mga nakalimutan ko. Yun lang mga babayan ko ha. Paki-like, share lang, paki-subscribe po, mga titos, mga titas. Ayan po, yung sinabi ni Erice, siya na nagsabi nun ha, na talagang may nangyaring 1 trilyon po. 1 trilyon piso ang nawaldas, mga kababayan ko. That is according to Congressman Egay Erice. Ang nararamdaman natin mga kababayan ko, ano na lang, wala. Yung iba, tinotolerate mga kababayan ko. Marami pang nangyari sa ekonomiya natin, maraming talagang binaboy, mga kababayan ko, ang ating bayan. Yun po, maraming salamat po. Ingat kayo. Ano pala? Naku, may nakalimutan ako, magagalit yun. Si Sweet Sinjin. Sorry, hindi na makalimutan. At may nakalimutan pa rin ako, sino kaya? Pasensya na ha. Yun lang. Shin. Ayan.